Alalahanin natin yung 100 billion na ito na binabanggit ni Congressman Saltico, that is only for the 2025 budget. Yes. 100 billion lang. Wala pa po yung 2024 budget. Wala pa po yung 2023 budget. At saka yung half of 2022 budget. Saan yung chairman ng Committee on Appropriations At alam naman po natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng chairman ng Committee on Appropriations kung merong pahintulot ang tunay na namumuno sa opisinang kanyang pinaglilingkuran. Hindi naman po magagawa yan ng chairman ng committee kung hindi po may clearance ang totoong pinuno ng kanyang opisina. Alam ko po yan kasi matagal po akong nanilbihan sa Kongreso ng Pilipinas Di sana umalis na kayo. Hindi. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng summary para ibaba nyo na yung mga telepono nyo. Yung part 2 po. Una, ang sinabi po ni Saltico, pinatutuhanan po niya yung sinabi ni Orly Gutesa. Pinatutuhanan niya, sinabi niya na ako po ay nagre-report lang ko ha. This is fair and true reporting. Walang dagdag, walang bawas. Ang sinabi niya, nagdala siya, yung tama ang sinabi ni Orly Gutesa na nagdadala sila ng pera sa Malacanang. Number 2, sinabi rin po ni Saltico na totoo po yung 100 billion na insertion on the condition na ang 25% ay ibibigay po sa Speaker at sa Pangulo mismo. Sa Pangulo lang po, 25 billion daw po, di umano ang binigay sa Pangulo. Okay? So yan po yung gist ng statement niya. Number 3, inahamon po ni Saltico ang ombudsman na kung totoo po daw ang sinabi ni Ombudsman Remulla na magiging patas siya, imbestigahan niya yung kanyang fraternity brother. Na yun po ay salita ni ni Saltico para po malaman kung totoo ba talaga yung sinasabi na 25 billion at yung mga removal ng mga maleta. At pang-apat, sinabi rin po niya na dapat maging subject dito ng investigation ng mga congressional bodies. Okay? Sinabi ko lang po ito para makinig na kayo ulit sa amin. Susugan ko lang yung mga una-unang nabanggit na. Alalahanin natin yung 100 billion na ito na binabanggit ni Congressman Saltico, that is only for the 2025 budget. Yes. 100 billion lang. Wala pa po yung 2024 budget. Wala pa po yung 2023 budget. At saka yung half of 2022 budget. Saan yung chairman ng Committee on Appropriations At alam naman po natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng chairman ng Committee on Appropriations kung merong pahintulot ang tunay na namumuno sa opisinang kanyang pinaglilingkuran. Hindi naman po magagawa yan ng chairman ng committee kung hindi po may clearance ang totoong pinuno ng kanyang opisina. Alam ko po yan kasi matagal po akong nanilbihan sa Kongreso ng Pilipinas nakakausap ko yung mga dating mga chairman ng Committee on Appropriations mula noong 1987 to 92, the late Congressman Rolando Andaya Sr. Tapos 92 to 98, yan pa rin, under Speaker Divinecia, siya pa rin. And then you have Manny Villar, then you have Speaker Belmonte, then Divinecia again, and then Nograles. Lahat po yan nanilbihan ko ako as lawyer, one way or the other in various capacities. So alam ko na wala rin talagang totoong kapangyarihan yung committee, any committee for that matter, chairman ng appropriations or ways and means or accounts, pag wala pong bindisyon ang pinakamataas na opisyal po ng Kongreso. In the same manner, ganun din po sa Senate yan. Because I work also in the Senate as Chief of Staff of one Senator and then eventually as consultant of the Commission on Appointments, and some other senators I have served as their counsel. So alam ko rin po yung kalakaran. Kilala ko lahat yung mga personalidad na yan na ngayon matataas na yung kanilang mga position, cabinet positions o cabinet rank positions. Yung mga binabanggit na papangalan ni Undersecretary Roberto
Bernardo. Kilala ko yan si Robert. Ano pa lang siya no? Minor official lamang po yan ng DPWH sa isang district engineering office somewhere in Southern Tagalog. Then eventually, naging city engineer siya ng Manila, then assistant secretary. I know him that well. At yung sinasabi niya, totoo lahat yun, pero kulang. Kulang pa rin, Robert. Sabihin mo pa yung mga totoo. Dahil kulang pa yun. Kulang pa yung mga binabanggit mo. Meron ka pa rin mga tinatago. Well, naiintindihan ko na mahirap sa'yo na sabihin nila, para mong trainador, pinagkanulo mo si Senator Bong Revilla na kaibigan mo at kaibigan din natin, si Secretary Malbunuan, sinasabi mo siya yung mentor, I believe you. No? But you have to tell the truth now because, well, gas-gas man ito, the truth will set you free. But you are going to tell half-truth, you are not going to be totally liberated or become, exonerated for whatever. Tapos ito, ano ang pwedeng gawin ngayon? Ako'y nalulungkot kasi sabi ko, I'm really a Catholic person. Ang religious belief ko ay been taught and I've grown and studied in Catholic school. Pero may mga nabasa po akong pahayag po kasi ng pamunuan po ng Katoliko ng CBCP. In regard specifically, nung una yung Truth Commission na yan, I debunk it and I really criticize them for coming out with a statement that urging the establishment of a Truth Commission which would investigate further AGK and drugs, war on drugs of the Duterte. Ano? Pinag-uusapan na natin dito, nag-control ng kalawakan tapos sisisingit nyo ito. What is this? Diversion? And then you are going to be part of a diversion? And being the largest religious denomination, we are going to be playing the same tune. Hindi ako papayag, no? Kaya ako nasasaktan. No? Secondly, ito na naman, naglabas ng statement kahapon. After Saldico came up with his part 1 statement, pagbasahin mo, suriin mo po yung nandun. Of course not, we are not going to agree with that. No? We are not going to sacrifice transparency for cover-up. Kasi apparently, sabi niya, huwag niyo masyadong paniwalaan. Yung mga that is not going to, I hope that is not going to be exploited is for political purposes. No such thing anymore that political exploitation will happen here. PDP Laban or the Duterte family will not take advantage of the statement of Saldico in order to what? Advance their political agenda? No. The political agenda of the Duterte are well in place. It's a matter of time only that we are going to see another Duterte presidency in 2028. And that is what some of the groups that are trying to write on the issue of corruption, but they are not asking to hold accountable the real culprit. Ang kanilang tinuturo, hindi, Duterte pa rin ang inyong dapat nasisihin. So doon po ako talagang hindi sumasang-ayon. Dito po sa issue ito ng flood control corruption, ito lumabas na yung second. Sabi ko hanggang 300 parcels yan gagawin ni Saldico. Tapos sasabihin mo, AI. Sabi nga ni Ma'am Cathy, pag AI yan, titingnan nyo mga colors, etc. O kaya yung mga shadow. Lahat yan, almost perfect. Kaya ako, mga kababayan, walang AI ito. Kulay verde po ako at hindi po ito magbabago. Ayan.